Hello everyone, this is Mami Guerra at your service and welcome to my channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel, palike naman po, pa-share ng videos at pa-subscribe na din po. Ito na naman po tayo, no? Magbibigay po tayo ng tips kung paano naman umiwas sa pagkalugi ng lending business or kahit anumang negosyo. So, sana po napanood ninyo yung part 1 natin hanggang part 5. Sana tinapos nyo po yun. Kasi maganda naman po talaga yung topic natin. So, ngayon po, pag-uusapan po natin, paano nga ba umiwas sa pagkalugi? Diba, alam niyo ba yung salitang lugi? Diba, ang salitang lugi, yun yung naglabas ka ng pera, naglabas ka ng puhunan, pero walang bumalik sa'yo. Alam mo yung nakakahinayang naman, diba? Na kumbaga yung pera mo hindi bumalik. Yun yung yun yung masakit doon. So kailangan alam natin kung paano iwasan yun. So number 1, kapag ka may ganito kang negosyo, kailangan siguraduhin mo na yung borrower mo, yung lendee mo, yung namumutang sa'yo, dapat siguraduhin mo na meron silang good paying habit. Kumbaga, sabagay, pero hindi naman natin masasabi talaga yan. Kumbaga, may mga sumasablay, pero meron namang talagang magaling magbayad. So, dapat yun. Kumbaga, i-maintain natin yun. Yung mga ganong borrower natin. Tapos, kailangan din, kung ikaw si lender, kailangan may kakayahan ka maningil. Like, yung marunong kang mangolekta or mangulit sa kanila na kung sa pagre-remind lang or sa pagpa-follow up ng payment, diba? Lalo na yung mga may due date na. So, kailangan i-follow up mo yun. So, kulitin mo sila. Okay? Kasi meron naman kayong, kumbaga, meron naman kayong kasunduan na ginawa, diba? So, kailangan masunod din yun para malaman mo rin yung resulta nun. Okay? So, kung nasusunod ba yun? Yun yung importante. Tapos, magbigay ka rin ng limitasyon sa pangungutang kasi hindi naman lahat ng nagsasabi sa'yo lahat yun mapapagbigyan mo. At saka hindi naman agad na sinagsabi sila sa'yo ngayon, agad-agad magbibigay ka. Siyempre, may flow ka na sinusunod eh. So, kailangan sundin mo yung flow mo. Dahil, pag hindi mo sinunod yun, at inuna mo yung nagsabi agad sa'yo, baka kumbaga maubusan ka, alam mo yun. Dapat first come, first serve. Ganun po yung gagawin ninyo. Yun po yung number 1 natin. So, number 2, passion. Yung, alam mo yung gusto mo yung ginagawa mo. Kasi minsan may negosyo na hindi pala fit sa atin, di ba? So, kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Yun yung number 2 natin. Yung number 3 naman natin, kaya nag-uumpisa yung pagkalugi dahil lack of knowledge. Kasi dapat bago mo gawin yung negosyo, alamin mo muna yung kalakaran noon at pasikot-sikot ng negosyo. Mahirap din naman kasi mag-umpisa ka na wala kang alam. So talagang kailangan, yun talaga may chance ka na malugi. So kailangan may kaalaman ka. Okay? Number 4, self-control. Limitahan mo yung emosyon mo kasi yan yung pag may nagsabi sa'yo na iiyakan ka, ganon. So, iwasan po natin yon. Kasi baka naman labas ka ng labas ng puhunan mo, pero walang bumabalik sa'yo. Alam mo yon. Tapos, at wag mong gagalawin ang pinuhunan mo at yung kinita mo. Kung baga, magkaroon ka ng goal, in 1 year, kailangan sa buong isang taon, wag mo muna siyang gagalawin. Dahil dun mo makikita kung kumita ka ba. Okay? Malalaman mo yung flow ng lumalabas sa'yo tsaka yung pumapasok sa'yo. So, wag mo siyang gagalawin ng isang taon. Wag mo siyang gagalawin, ipunin mo muna. Or paikutin mo muna. Yun ang gawin mo. Tapos,
Number 5, mismanagement. Yung maling pamamahala, kung alam mong hindi mo siya nagagawa ng tama, magandang humingi ka na ng payo dun sa mga may experience na at saka dun sa mga expert na dun sa ganyang negosyo. So, kailangan magtanong-tanong ka na. Okay? Number 6, dapat regular din yung pag-audit mo para matiyak mo na tama yung transaction na ginagawa mo. Para malaman mo agad yung mga posible maging problema dun sa negosyo mo. Okay? Number 6, kung nagtatrabaho ka, wag ka muna mag-resign. Okay? Lalo na kung hindi pa establish yung negosyo mo. Para kumbaga, meron kang backup. Okay? So, gawin mo lang muna tong extra income. Okay? Kumbaga, para kung established na siya, mag-go ka na, resign. Pero kung maganda naman yung sahod mo at namamanage mo naman yung negosyo mo, okay lang yun. Huwag ka muna mag-resign, okay? Para, kumbaga, namamanage mo naman, di ba? Kumbaga, nagkakaroon ka naman ng focus dun sa negosyo mo. Okay lang yun. Tapos, number 8, habaan mo yung pasensya mo. Alam mo, sa ganitong negosyo, talagang kailangan hindi ka bibitaw di ba? Yung pasensya mo, kailangan talagang hanggang dulo, pasensya pa rin. Kasi, lahat naman ng borrower natin, ano naman yan, may dahilan naman yan kung bakit hindi sila nakakapagbayad ng on time. Okay? So, kailangan, pasensya. Wala naman lagi ko sinasabi palagi na habaan ng pasensya. Sa ganitong negosyo, kailangan mindsetting lang talaga Sa pagnenegosyo, nandun tayo sa nakakatulong naman tayo. At the same time, kumikita. Pero dapat, ang mindset natin, yung paglago ng negosyo natin, di ba? Gamitin natin yung puso, pero syempre, samahan din natin ang utak para maging balanse. Okay? Magiging balanse yan kung puso at utak ang gagamitin mo. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng lahat puso. Talaga malulugi tayo nun. Okay? Palagi natin natandaan, ang pagnenegosyo, o yung nagnenegosyo, ay laging, may kasamang panganib yan. Kaya, mahalaga magkaroon tayo ng sapat na kaalaman. At handa rin naman tayong harapin kung ano yung mga pagsubok na darating sa atin, di ba? Kasi in the future, kung lahat yan ay alam mo nang patakbuhin, ikaw lahat ang mag-aani niyan di ba? At ang pamilya mo. So, kailangan mindset lang po talaga. So, guys, ito lang po yung aking mabibigay sa inyo. Maggagawa pa tayo ng maraming topic, sana po, subaybayan niyo po yung aking mga topic sa susunod po. May nagtanong po sa akin totoo daw ba yung karma sa lending business? Yan po yung susunod natin topic. Maraming salamat po. Good evening.